Quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya, saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Family matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong decision yan. Next question, Ana Badjo, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam, hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Ma'am, ang sabi niya, sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po, mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hi, Yusek. Good morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at that's the last time they will help Marcos po. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So, hindi lang po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So, hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Ma'am, just to follow up on the Sabongero story development, sinabi po ni SOJ Remulla na based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongero's case. May response po ba ang Palasyo at have we heard from General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado
ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Ni President Marcos doon sa report ng LUWA nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang Pangulo po ay naaral na po ang report mula sa LUWA at siya po mismo ang nag-aral nito. At ang rekomendasyon po sa kanya ay kanya naman pong inayunan. Ano po? Ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon. Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat na gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Pero may immediate marching orders po ba si President sa LUWA or dun sa other 8 concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo. Last na lang po, ma'am. I-confirm ko lang rin po kung may natanggap na rin po ba ng Office of the President yung enrolled bill ng Konektadong Pinoy? Parang hindi ko siya natanong ngayon. Sige po, itatanong ko muli, hindi ko siya natanong sa ngayon. Patungkol dyan. Salamat po. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Confirm lang po namin, do we have a new PCO secretary na po? Sa aking pagkakaalam, wala pa po. Nananatili pong acting secretary si J. Ruiz. At kapag ka po naman ay merong bago, kung meron man po, kasi yan po yata ay lumalabas sa mga bali-balita, wala pa po ako makukumpirma kasi wala pa po rin dumarating sa akin kung ano man po yung update. So we're denying po ng new secretary si Mr. Dave Gomez? Hindi ko po madidinay, hindi ko rin po masasabing oo o hindi dahil wala po sa akin pang naibibigay na ano man pong update. On other matters po, Yusek, may natanggap na po bang letter ang Philippines from the US on tariff? Wala pa rin. Opo, ito naman po ay pinangako ni Secretary Frederick Go. Kapag ka po meron na, siya po mismo ang magbabalita at siya po mismo mag-i-explain sa media patungkol po dito. Thank you po. Thank you. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, a June survey of the SWS showed that majority of Filipinos, actually 42%, disagree with the impeachment complaint, while of Vice President Sara Duterte, while 32% lang po ang agree. Kumpara po ito sa kanilang December survey which showed that 41% yung sumusuporta noon sa impeachment at 35% lang yung disagree. As the impeachment po is a constitutional accountability mechanism for our officials, nababahala po ba ang palasyo na mas marami ng Pilipino ang hindi sumusuporta dito sa impeachment complaint? Unang-una po, wala po at hindi po makikialam ang Pangulo at ang administrasyong ito kung magkakaroon man po ng impeachment trial o hindi. Pero sa aking pagkakaalam, noong June 2, parang lumalabas na SWS survey, 88% ang nais ng mga Pilipino na nais na humarap si Vice Presidente sa impeachment trial. Ngayon po, parang 42% ang disagreed sa impeachment complaint. Tama po ba? So parang magkaiba po yata ang gusto ng tao na dapat siyang humarap sa isang impeachment trial at 42% yung hindi sang-ayon sa impeachment complaint. But anyway, kung ano man po ang sinasabi ng survey, yan po ang sentimiento ng taong bayan. So, igagalang po natin yan. Ayun, ma'am. To clarify, yung sinasabi niyo, ma'am, is a different survey. It's from Okta. 78% of... So, 88% yung SWS, June 2. 88% of the Filipino... It's a... Tama ba? Kita ko dito, ma'am, Okta. Yung Okta is 78%. Yes. Opo. Yung SWS ng June 2. June 2. Itong lumabas, ma'am, na survey, it was conducted last June. Yeah, And, pero okay, sige. Anyway, kung ano man po yung sentimiento ng taong bayan, igagalang naman po natin yan. At muli, ayaw po ng Pangulo na
ipahid sa atin, sa administrasyon, yung impeachment trial. Dahil ito po ay nasa kamay na po ng mga Senado. So kung ano po ang kanilang move, no, sa impeachment trial, nasa kamay na po nila yan. Nabanggit din kasi ma'am ni VP Sara sa interview niya sa The Hague na yung resulta ng survey ay dahil siguro naiintindihan ng mga Pilipino na pure political persecution at harassment lamang ang impeachment laban sa kanya. Okay, kung yun po yung kanyang opinion, di igalang po natin. Kung feeling niya po political persecution, but as far as the administration is concerned, wala pong political persecution na ibinabato sa Vice Presidente. Ito naman po siguro ay nakikita kung ano yung mga dokumento na naisiwalat na sa hearing at tulad nga ng sinabi natin nung mga nakaraang buwan, katulad sa Okta Research, 78% ang sumasang-ayon na dapat humarap ang Vice Presidente sa impeachment trial. Thank you po. Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang kung meron kayong receive info or meron kayong update doon sa floods o flooding pala sa Kerr County sa Texas. May mga Pilipino bang affected doon? Sa ngayon po, ang balita po sa atin ng Philippine Consul General, wala pong Pilipinong naapektuhan. Pero patuloy po ang konsulado natin na nakikipag-ugnayan po sa Filipino community at kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating gobyerno. Ang pagtulong po na yan ay hindi po ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamahalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Thank you, ma'am. Last question, Jocelyn Montemayor, Malaya Business Insight. Hello. Mamingi lang kami ng clarification. Mamingi lang po ng clarification regarding sa speech ni Presidente kanina. Kung yung binanggit po niya na gusto niya